Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Meisha Army from Japan, Kabayan. Scorpio, this reading is for you, June 1 to 15. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakakataba na puso yung mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details para sa personal reading ay nasa ibaba ng video na ito. This is a general reading. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi sayo. Meant to be talaga yan sayo. Nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition. Labakan natin ang ating isipan. Marami kayo energy sa mundong ito. This is a energy reading. Ingat ka ha. Strong emotions, passionate love, or hate. May mga taong ayaw ka or galit sa'yo. Or maybe ikaw to. Energy reading tayo, ano man ang gender mo, ano ba ng edad mo, ipasok mo. If this is your energy, it's good. No? Okay, June 2025 is meron tayong 15 portal. Ibig sabihin, ay may mga a little bit of chaotic, no? Or may mga situation na magiging super active ka or may mga a-actionan ka. May mga ganyan. May mga bagay na kailangan mo nang ikat no? Cutting the cord. Kung may mga patuloy pa na, kung may mga dala pa kayong bibit-bitin sa June, putulin nyo na yun. Any situation. No? And syempre, by the June 4, this is a Venus in Aries. Is a sextile Jupiter in Gemini. Ibig sabihin, this is a lucky break sa inyo. Ito yung especially in wealth, love, creativity. Ibig sabihin is, kailangan mo mag-focus o mag-take it action doon sa bagay na yun. Kung saan man yun. Kailangan mo mag-taking a risk. Be creative. Kasi it will bring a lot of reward at the end. Kumbaga may mga good result and good outcome. Kung may mga, kasi 4 and 5 is a fortunate favor. Kumbaga, papabor sa'yo si universe sa mga kahilingan mo, sa mga gagawin mo. Ganun. Kung may mga gusto kang i-express yung feelings mo sa isang tao, ganyan, express mo. Halimbawa, sabihin mo yung gusto mo siya, miss kita, mga ganun. No, ay at the end is magiging maganda yung outcome, no. Dumami naman ata. And syempre, by the 5th is the Mercury in Gemini. Ito yung mga makakaisip ka ng parang you want to explore something. May mga i-explore ka. Siguro may isip mo na gusto mo mag-adventure. May isip ka na gusto mo makitang friend mo, i-invite mo, family mo. May isip mo. May mga mapapasok sa isipan mo kasi. May mga may isip ka ng mga tao na di mo nakikita na maaring gusto mong kamustahin, gusto mong ayain, o kaya may mga may isip ka na you want to travel, gusto mong mag-rest, gusto mong mag-holiday, may mga gano'n. O kaya may isip mo na you want to go to a different places. Pumunta ka, if ever na magkakaroon ng gano'ng situation, pumunta ka kasi maaaring yun yung may mga opportunity na magbubukas sa'yo doon sa bagay na yun. Kumbaga, i-allow mo yung sarili mo to finally indulge in pleasure, kumbaga yung saya, ganun. So, nakita ko dito, kailangan ibigay mo yung saya mo doon, i-express mo yung feelings mo, kasi isa yun sa makakatulong sa'yo, para lumabas pa yung mga ibang opportunity sa'yo. Siyempre, ingat ka rin by the June 8 and 9. June 8 and 9 is medyo, ito yung, magkakaroon ng mga sa emotion or communication, may mga trigger sa relationship, may mga struggle, may mga misunderstanding, mga ganyan. And then also, pwede ka makasalamuhan ng mga tao na pwede ka abusaduhin, mga tao na may mga toxic behavior, mga tao na narcissist. Stay away sa mga taong ganito. Iwasan mo na makasalamuha sa mga tao na yun. Hanggat maaari, mas maganda na mag-isa ka muna by the 8 and the 9. No? And then also, mag-relax ka.
mag-pamper ka, mag-spa ka kung gusto mo, o kaya want to be alone, ganun. Kumbaga, kung may magdi-DM sa'yo, umiwas ka na lang muna, sabihin mo, pass muna ikaw, mga ganyan. Umiwas ka from a chaos. Tatandaan mo, kung magkakaroon ng mga ganitong situation in life is, huwag ka magpapatalo sa emotions mo, ha? Kasi tandaan mo, if the emotion is high, intelligence is low. Diba? Ibig sabihin, magiging bobo ka nito eh. Kasi, pwede ka makagawa na hindi mo pag-iisipan. Kasi, matatalo ka na emotions mo. Diba? Parang naging bobo ka na nun, diba? Nagpatalo ka sa emotion mo. Kailangan mo maintindihan yung maigi. And the June of, and syempre, with the June 8 din kasi is a Mercury meets Jupiter. Ang nakikita ko rin dito, ito yung situation na you need to sit, pray, meditate. Genius download to. Ito yung genius download ng araw. No? Kumbaga, want to be alone or need to be alone. Kumbaga, mag-download ka when it comes to yourself, mag-meditate, pray, practice something, mga ganyan. Kung ano yung gusto mong i-practice, kumbaga, dito yung isipin mo kung ano yung mga gusto mong gawin, to the left, to the right ka ba, mga ganyan. And also, maaari makaka-download ka ng mga messages from the universe. Also, iba sa inyo, yung messages na yun is maaari iparating to sa inyong dreams. Kaya maglagay kayo ng papers and ballpen sa tabi ng higaan nyo para pag nagising na kayo, kung ano yung napanaginipan nyo, isulat nyo kaagad. Kasi in a minutes, makakalimutan mo na yun. As in, makakalimutan mo talaga yun. Yun ang mga ano. And also, June 11 is a full moon in Sagittarius. 9, 10, 11, 12, 13. Ibig sabihin, ito na yung pinakamalakas na amplified emotion. Pinakamalakas yung magiging emotion mo dito eh, no? Andito yung sitwasyon na kailangan mong i-break free yung sarili mo. Tulad ng sabi ko kanina, di ba? You need to take it action and cutting the cord, di ba? Kung may mga sitwasyon na na-stuck ka, may mga bagay na di ka na-enjoy, o either sa mga daily tasks mo, mga ginagawa mo, pero kahit ayaw mo na, job, relationship, environment, cut mo yun. Kasi ito yung ano eh, needing na magkaroon ka ng space sa sarili mo. Ganun. Kasi para yung more blessing o yung space na yun, si universe ang magpupuno sa'yo nun. Yun. Pero nasa sa'yo yun. Diba? O kaya ano, mag-try ka mag-explore. No? Explore, book to go out, expand your horizon, and increase yourself. Kumbaga, ano mo gagawin? Makasalamuha ka sa mga bagong tao, bagong friends, travel. Gawin mo yung mga di mo pa nagagawa. Dati, gawin mo. Ganyan. Kumbaga, do something and you will find some opportunity sa buhay mo. Yung also the June, also, this full moon of 11, ang nakikita ko rin dito is magkakaroon ng mga banding, no, sa iba, magkakaroon ng mga banding sa inyong mga loved ones, sa inyong relationships, sa inyong connection, either romance man yan, may mga surprises, and magkakaroon ng, ano ba to? Magiging mabait sa'yo. Ikaw, magiging mabait kayo sa bawat isa. Ano ba, family mo, lahat magiging mabait, magkakasundo, magkakaroon ng harmony, or in a relationship, ganun din. Sa iba, ganyan. And then also, tatandaan nyo is month of June 15. Ang tatandaan mo dyan, pinaka-chaotic kasi is sa 1 to 15 8, 9, 15. Tandaan mo yan. 15 kasi is a warning day. Ibig sabihin, warning day, huwag kang papigla-bigla. Huwag kang maging impulsive. No? Kasi it will bring danger or anger sa'yo. Kaya mag-take a pause ka, pag-isipan mo muna yung mga bagay-bagay na sasabihin mo, didesisyonan mo, aaksyonan mo. Mag-take a pause ka kasi magiging chaotic to sa'yo. No? Yun ang mga dapat mong pag-isipan. Someone is extremely stubborn and unwilling to change. May taong matigas ang ulo pala. Maari ikaw or someone into your life na ganun. Light-hearted, carefree time. Mag-ingat ka, alagaan mo yung sarili mo. Don't
Don't too much emotion dito sa sitwasyon. Kasi may titignan mo siya parang ano siya, diba? Parang pangit ng jug na to eh. Ano man yan. And syempre, a sincere wish will be granted. Focus, mag-focus. Kumbaga may mga, if you are sincere, it will granted. Kung makita mo, para magsusuot ka ng sinulid sa karayom, di ba? Ang hirap nun. Uy, may happiness ka. Congrats. Happiness is coming your way. Uy, increase in material wealth and spiritual growth. Sa iba dito, material wealth. Sa iba dito, spiritual growth. Yan, magkakaroon ka ng enlightenment. Ay, ang ganda. Good luck. Oh, puro ka good luck, oh. Oh, happiness, good luck. Ibig sabihin, wow. Wow na wow. Congratulations. Oh, di ba? Opportunity or windfall. Ay, ganda. Congrats ha. Baka ito yung support, di ba? Ang sabi ko sa inyo, if you support pa lang ng June, action ka na para maging maganda yung results. Di ba sabi ko sa inyo na magkakaroon ng good outcome and good result. Kasi 4 and 5 is a fortune favor. Ibig sabihin, papabor talaga sa inyo si universe. Kaya this is the time na actionan mo yung mga bagay na yun kahit na mahirap. Kasi ayan na naglabasan na. Congratulations. Yan, may iba sa inyo, may mga happiness, celebration, ganyan. Mga party, surprise, event, mga ganyan. Or makakaramdam ka ng kasiyahan. May nakita ko sa iba. Tingnan natin, may mga, ayun ako, ang ganda. Congrats. Ay, diba? Yung tina-download ko, hindi pa na ano. Tingnan natin na yung energy. Scorpio, energy. Iba sa inyo, magkakaroon ka ng mga new idea. Ano nyo ha, taking a risk ha, sinasabi dito. Kasi magiging, umpisahan nyo siya sa 4 or 5, 4 and 5. Yun sa dalawang yun. Either to your creativity or relationship or any, connection. Paalala talaga ako, kasi ang ganda ng card mo. Energy mo. Sayang kasi, di ba? Minsan lang dumating yung portal na ganun. Alam mo yung papabor sa'yo yung universe sa pag nag-take it action ka talaga. Ang energy mo. Okay. The star and the sun. Okay. Sa nakikita ko sa'yo dito, energy mo, naman, okay naman kasi magkakaroon ka ng recovery. Kung nagkakaroon ng mga depression or you feeling lost or may mga negativity or may mga depression, ganyan, magkakaroon ka ng recovery. Kaya magiging masaya ka. Yan. 1 to 15, may mga kasiyahan. Energetic, ang nakikita ko sa'yo dito, happy, contented, happy single, and contented. Yan na nakikita ko sa'yo dito, sa iba sa inyo. Or hindi yung sitwasyon na magiging mas, as in good siya. Yan, magkakaroon ng mga healing process, magkakaroon ng mga recovery, success, enlightenment, freedom, and also, sabi ko nga sa'yo is, you will enjoy the reward of your success or because of the effort na ibibigay mo. Kasi andito na siya, Yun ang nakikita ko dito. May mga papasok sa'yo na idea, may mga gagawin ka na mga new project, new creativity, ganyan. Teka lang, hindi pa ako nagtatanong. Tingnan natin ang parating sa'yo. May mga happiness, success, may mga positivity happen sa buhay. Ganyan. Anong parating kay Scorpio? Dali lang, anak. Anak ko talaga, sumasabay, Parating kay Scorpio. Please show me. Ano po ito? Parating kay Scorpio. Parating kay ay, baliktad yung ko. Iyan mo na nga.
Ay, dito ko na lang kukuhanin. Ay, sige, dito na. Baliktad yung card ko. Kakainis. Nainis sa sarili niyang gawa. Nainis ako sa sarili kong gawa. Kaya pala parang sabi ko na iba yung texture ng hawak ko. Okay, parating sa'yo is meron ka mga didesisyonan sa buhay mo na medyo malilito ka or mahihirapan ka. Ganyan. And then also, kumaga meron din mga pangarap na mahirap makamtan. May mga makakamtan ka kasi nandito na sila. Pero hindi lahat, hindi totally ganun. May mga dissatisfaction pa rin. Ganun talaga. May good and bad. Diba? Pero may good news naman na magaganap sa'yo. Siguro may good news na mangyayari sa'yo within the first week, or this month, sa loob ng month, or after this month. Ganyan. May mga after 1 month, ganyan. May mga good news, happiness, fulfillment, and achievement ka na magaganap. Yun. Kung may mga point ng buhay mo na hindi mo na-achieve this June, after this June, maaaring makamit mo yun. Sa iba sa inyo, maaaring makamit nyo in a week, in a day, mga ganyan. Yun. And also, nakikita ko dito, is parating din sa'yo, may mga frustration, no? Ako nakikita sa'yo. Kumbaga, is you're being stuck. Mai-stuck ka sa mga gusto mong desisyonan, gusto mong aksyonan, ganyan, may stuck ka. May stuck ka sa ibang pangarap mo na mahirap to pa rin. Ganyan. Ang nakikita ko rin dito, may tao dito. Kuhanin ko nga. Ginabasa na to. May taong kakausap sa'yo? Hingi sa'yo ng tulong. Ganyan. Or may tao kang tutulungan. Maano itong tao na to is meron siyang problema with comes sa health issue niya. Either siya is nagpapadoktor, nagpapa-hospital, or na-confine siya, or na-paralyze siya. Maaaring tinutulungan mo siya, tutulungan mo siya, parang ganun. Or ikaw ito may pagtutulungan. Ako nakikita. May pagtulong. And also, ang nakikita ko rin sa'yo, kasi may full ka ibig sabihin, mayroong kang uumpisahan o mayroon kang uumpisahan. Meron kang isang bagay na tatapusin, tapos may uumpisahan ka. O uumpisahan mo muli. Parang you will back to the basic. Ganun. O halimbawa, halimbawa, hindi ka gaano nakakaipon. This time, mag-uumpisa ka ulit mag-ipon. Mga ganyan. Example ko lang yun Yun na nakikita ko sa'yo. Dati, hindi mo ma-actionan yung mga gusto mong ma-actionan. And this time, mag-a-action ka na. Magdidesisyon ka na to level up yourself, to level up something into your life. Tingnan natin ang dapat iwasan. And syempre, yung iba dito, kukuha ko na ibang message Sana walang mangutang sa'yo. Sabihin mo pag may nangutang, sorry. Pwede next time na lang. Sana walang mangutang sa'yo. Yung parating din yun. Maaaring mahirapan ka mag-decide. Kung mangungutang ka, wag ka na lang magpautang. Kasi maaaring matagalan itong hindi magbayad sa'yo. O sana magbayad siya. Yung iba dito, mapofocus daw kayo sa painful na sitwasyon nyo. Maring matrap ka, ma-stuck ka, malito ka, o kaya is magkaroon ka ng victim mentality or self-imprisonment. May mga negative thought situation ako nakikita sa iyo. Sana wag naman.
No, ako nakikita. Sana wag naman. Dapat iwasan ni Scorpio. Dapat iwasan. Okay. Iwasan mo daw is yung mag-focus to a sadness. Mag-focus into a disappointment. Iwasan mo yung not to start to create yourself in a new you or try a new path. Ganyan. Iwasan mo na hindi mo baguhin yung mga pananaw mo sa buhay mo. Ganyan. Or yung hindi ka makapag-desisyon kung ano yung mga gusto mong gawin o gusto mong i-create. Iwasan mo yung mawalan ka ng pag-asa or ma-depress. No, iwasan mo din na hindi ka magkaroon o hindi mo i-share yung mga problema mo sa tao na trusted mo. No, huwag mo sarilihin yung mga bagay-bagay. Kung nagkakaroon ka ng emotional situation, i-share mo yun. Kasi may mga tao naman na nagmamahal sa'yo. No, huwag mong kimkimin yung mga bagay na yun. And also, iwasan mo yung not to sacrifice to create yourself na gusto mong gawin sa buhay mo. Ganyan. Siyempre, forgiveness is needed. Kung may mga tao na nagkaroon ng mali sa'yo, ng disappointment sa'yo, o nasaktan ka, forgiveness is need. Siyempre rin. Release mo yung pain na nararamdaman mo. Iwasan mo yun. Iwasan mo na hindi ka makarecover and not accept yung mga bagay na naganap o nangyari na or magaganap pa lang. No? Siyempre, iwasan mo din yung depression. Imuiwas ka dito sa depression, sa emotions, of overthinking if ever na magkakaroon ka. Iwasan mo yung yung mga tao na hindi naman sila supportive sa'yo, hayaan mo na lang sila, bahala sila sa buhay nila. Sabi ganun eh. O diba, taray ko. Huwag kang magkaroon ng creative block sa sarili mo. Hindi sila yung blockage para to grow ka. Diba? Tingnan natin ang, ay namatay yung iPad. Tingnan natin ang love. Love is sa lahat, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, kasama sa trabaho. When it comes sa love, okay. When it comes sa love, kung kayos nagkahiwalay na itong tao na to, ay may umalis. Okay, may umalis pala. Kung may umalis, ibig sabihin, talagang sobrang gusto ng tao na to, ikaw or siya, gusto ng tao na to na kausapin ka. Dito. Gusto niya kausapin. Gusto niya uli ng mag-start fresh sa'yo. Sa nakikita ko dito. Curious pa rin siya sa'yo actually eh. Kumbaga, hindi niya nagsisisi siya. Want to confess itong tao na to. Baka may i-confess sa sa'yo at may sasabihin siyang katotohanan. Ganyan. Yun, ang iba. Oo, gusto kanya kausapin. Nito. Kung kaysa kahiwalay na ha. Kaso natatakot siya. Hindi niya alam kung paano kanya kakausapin. Dito. Or ikaw ito. Sa iba naman sa'yo, kung if you are in a relationship, medyo may mga time na hot and cold yung karelasyon mo. May mga time na nagsisungaling talaga siya. Kaya may mga time na parang kahit may mga gusto kang sabihin sa kanya, tinatanggap mo na lang. Diba? Pinapatawad mo na lang. Ganun nakikita ko sa'yo. Kumbaga, isa sa inyo is medyo either mas bata siya or immature lang siya. Yun ang nakikita ko sa iba. Yan. Kumbaga, mas nasasaktan ka kasi. Kasi,
maaring, prison ka ng pagmamahal na to. Ganun. Na nakulong ka, nakulong ka sa relasyon na, alam mo yun yung hindi ko naman sinasabi na wala ka naman talagang saya. Maaring masaya ka, yun nga lang, medyo medyo hirap lang. Ganyan. Pero nasa sayo naman kasi yung choices na to eh. Nakakonek ka sa ganong relasyon. Tandaan mo, the choices is always available. Is nasa sayo. Piliin mo yung path mo. If you want to go forward, go forward. Pero, pag-isipan mo maigi. Diba? Tingnan natin ang iyong career. Career money. When it comes sa career or money mo, tingnan ko nga to. Alam mo, matulungin ka, Scorpio. Okay, when it comes sa your career, binibigay mo yung effort and hard work mo sa career mo. As in, kumbaga, minsan, nakikinig ka naman sa payo ng ibang tao. No? Kumbaga, there's a new horizon situation sa'yo. Dito, kumbaga, itinatama. May mga sitwasyon na magkakaroon ka ng decision making to do things. No? Siguro magkakaroon ka ng mga exploration para mag-improve pa yung career mo, yung talent mo, yung sarili mo, ganyan. So, nakikita ko sa'yo dito, may mga minamaster ka this time eh. Yun, may mga ini-improve ka this time, dinidevelop ka this time sa career mo. Maaaring may mga pinapractice ka, magkakaroon ka ng mga idea, ipo-forward mo yung mga plano mo, ganyan. May mga pinakikinggan kang payo ng ibang tao, and then may mga ganun, may mga tumutulong sa'yo, sa iba sa inyo. Yun. Ang nakikita ko dito is, when it comes to career, is more on magiging very creative ka na this time, or may mga didesisyonan ka na to improve more yourself, or to improve more your career, business man yan, or trabaho man yan. May mga ganun sitwasyon. Or need tingnan natin ang iyong health. Kamusta po ang health ni Scorpio? Kumbaga, nandun ka sa sitwasyon na, siguro in the past, naging masyadong mahirap sa'yo yung career mo, ganyan. And this time, nakakakita ka na ng pag-asa sa'yo. No? Nakakakita ka na ng liwanag. Health ni Scorpio. Nyank. At ganyan yung health mo. Okay, huwag mong bababain yung sarili mo, ha? When it comes sa yung health, medyo imbalance ka. May sakit ka ata, no? O someone into your life. Yan. Nakakita ko dito is may sakit yung iba, or kung sa sakit is, or someone. Kung sa sakit, siguro iba is super emotional, ganyan. O kaya nai-imbalance ka, napababayaan mo yung sarili mo. May mga sitwasyon na hindi mo makontrol, lalo na siguro sa mga kinakain mo, iniinom mo. Yan, may mga bad habit ka, nai-stuck ang nakikita ko sa'yo dito. Kumbaga, alagaan mo yung sarili mo, as in. It's more on, may mga struggle, may mga kailangan i-fix, kailangan ayusin. Diba? So, when it comes sa health, kung may kailangan kayong inumin nyo, huwag nyo kakalimutan. No, kailangan nyo mapag-doktor kayo. Siyempre, may something sa balikat ko. Kung may mga kailangan na, ba yan? Buti na lang apron ako. Kung may mga bagay na kailangan baguhin, when it comes sa health issue, baguhin mo. Kasi iba sa inyo siguro may mga sakit kayo when it comes sa bladder, bato, kidney, or heart, or andito yung mga masakit ang katawan, dugo, ganyan. O bandang dibdib. Kung sino man ito, ikaw or someone into your life.
Iba sa inyo, maaring mananakit yung mga ulo nyo, paa nyo. Yun na nakikita ko sa iba. Di ba may sakit eh? Alagaan niyo yung sarili nyo. Ha? Kung kailangan nyo uminom ng vitamin, inumin yung gamot nyo. Huwag maging pasaway. May mga hindi ka rin makontrol eh. Baka na-over ka sa mga rice. Pinagbawalan kumain eh, no? Hindi, ikaw na bahala dyan. Tingnan natin ang advice sa'yo. Basta kung may mga health issue kayo, magpa-check up kayo. Kung may mga iniinom kayo, inumin nyo. Huwag nyo kakalimutan. Huwag kayong tamarin. Or someone into your life. Paalalahanan nyo. Parang ako yung nanay nyo eh, no? Tingnan natin advice. Ang advice sa'yo, no, huwag kang susuko sa hamon ng buhay. Tatandaan mo, isang-isa na lang, magsasucess ka na. Naaray ko, inay, baluga. Alis dun. Sakit ah. No, start a new beginning to your life. Mag-escape ka. You need to escape sa isang situation that is not working to you anymore. Getting away with something. Tulad nga sabi ko, kung sa health issue yan, is ganun din. Kung sa money, kung sa mga money or bad habit, alisin mo yon. No? Start a new beginning. May mga bagay na kailangan mong i-improve. May mga bagay na keep moving. Basta keep moving to fight. No? And also, is love yourself. Love yourself and try mo ding kumbaga try mo ding i-enjoy yung life mo. Ganun. I-explore yung sarili mo. Lumabas-labas ka. Ganyan. Together with your friend, mga mahal sa buhay, mga ganun. And syempre, mas more ka pang connect sa iyong soul o sa sarili mo, sa nakikita ko dito. Alagaan at mahalin mo yung sarili mo than to others. Hindi ko naman sinabi na huwag mo silang pahalagaan at huwag mo silang mahalin. Siyempre, unahin mo muna yung sarili mo kasi kung mahina ka, paano mo sila maalagaan? Diba? Alagaan mo muna yung sarili mo. No? Yun na nakita ko dito. Yun. Tanda mo, you're the survivor. Makakaraos sa makakaraos. Isa-isa lang magsasucess ka na in life. Ito mo, ang dami mga successful dyan. Yun. Arigatou namaste, God bless.